Hindi pwedeng baluktutin ng tama, hindi pwedeng ituwid ang mali. Kaya hindi pwedeng ipaglalaban, no, yung mga taong alam natin na may kasalanan, 'di ba? So, yung mga taong nagsasabi na ginagawa nila yan para lang sa hindi lang para sa kanila, kundi para sa bayan, para sa Pilipinas, para lang yan sa inyo. Huwag nyo na kami isama. Grabe no mga boss, biruin nyo ngayon, kanina umaga, nagkaroon na naman silang rally, no, itong INC upang protektahan si Senator Marcoleta. So, ito kasi mga boss, no, parinig ko sa inyo to, no, kasi lahat tayo, no, wala namang Pilipino ang may gusto na wag papanagutin yung may mga kasalanan na nakaupo, no, yung may mga kasalanan na opisyal. Pero ito kasi mukhang hindi ito maganda, no, ang nangyayari kasi ngayon. So ayan, parinig ko sa inyo to. Ito ewan ko lang, no, maaaring narinig nyo, nabalitaan nyo na ito noon, pero ngayon ipapaalala natin sa inyo, no, ipaparinig natin sa inyo ulit para magkaroon din kayo ng idea, no, para magkaroon din kayo, no, ng magandang kalaisipan kung anong nangyayari, 'di ba? So ito kasi mga boss, tingnan nyo Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected. So yun, di ba? So konektado, no, narinig nyo naman, no, so hindi naman yan gawa-gawa. So ito pa, no, mga boss, siyempre kasi ngayon mahirap, no, kasi nalilito tayo sa totoong nangyayari ngayon Ayan, ito. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnay yan ang pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it today. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng Ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos, isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos, at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Ayun, di ba? So, ngayon, malinaw na meron silang mga kasalanan, no? So, malinaw na meron silang kasong plunder. 'Di ba? So, ito kasi mga boss, nalilito tayo Kasi biruin nyo, kung mapapanood natin sa kabila, no, sasabihin, no, ginigipit. Sasabihin, pinopolitika, 'di ba? So, ito kasi nakakalungkot mga boss. Ang INC ay isang kinikilala, no, na talagang mabanal, no, kinikilala ng marami, no. So ngayon kasi mga boss, ang nakakalungkot kasi dito, no, alam nila yung tao na
pinoprotektahan nila, no, ay may kaso, di ba? Merong kasalanan. So bakit pilit nilang pinoprotektahan? Ito yung nakakalungkot mga boss, no? Kasi biruin nyo, no, gumawa ng rally itong INC para protektahan itong si Senator Marcoleta, di ba? So ganun-ganun na lamang, di ba, ang sigaw ng taong bayan, papanagutin ang mga taong may kasalanan. Papanagutin ang mga taong, no, nagnakaw na nakaupo sa gobyerno, di ba? So ngayon, eto kasing iba, sinasabi, no, gustong ipakulong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala silang sapat na ebidensya. Wala silang may pakita, wala silang may latag. Pero gusto nilang ikulong ang Pangulo. Pwede ba yun? Ikukulong ang Pangulo nang wala man lang ipinapakita. Di ba? Gusto nyong pababain sa pwesto si PBBM nang walang dahilan. Sasabihin nyo lang na siya ang mastermind, no? Katulad noon sa nakaraang admin na turo-turo lang, kapag nagkamali ng turo, no, kawawa yung itinuro. Di ba? So ang masama pa ron, okay lang kung nakakulong ka. Eh paano kung tegok ka nun? Di ba? Tinuro ka lang, pinatay ka na. Tapos mali pala ang pagturo. Di ba? So yun ang mali, mga boss. Kasi kailangan bago ka magturo, may sapat na ebidensyang ipinapakita. Meron kang ilalatag na ebidensya. Pero kung puro kwento lang, puro marites lang, di ba? So paano maniniwala ang tao? Pero dito sa ginawa, no, ng INC, itong rally na to, na kung saan ay pinoprotektahan, no, itong si Senator Marcoleta, ay dito mga boss, alam nyo, no, nakakalungkot isipin, no? Kasi alam naman nila, no, na may kasalanan, pero bakit pinoprotektahan? Hindi po ba pwede na ibigay na lang yan, no? Na sabihin, sige, sumuko ka na lang, no? Kung wala ka naman talagang kasalanan, no, hayaan natin yung batas na gumulong, di ba? Kasi kung wala namang kasalanan, kung wala naman matibay na ebidensya, eh hindi naman yan makukulong. Pero kung meron matibay na ebidensya at alam mo sa sarili mo na meron talaga, ay dun pa lang alam na natin na dapat managot ka, at alam natin na kapag alam niya sa sarili niya na meron siyang kasalanang ginawa, takot na takot yan, di ba? Pero kung wala namang kasalanan, aharap yan, di ba? So parang sinasabi ng mga itong mga opisyal na to na nagtatago, no, ayaw humarap, para na rin nilang sinasabi na meron silang kasalanan dahil ayaw nilang humarap, di ba? Ito yung nakakalungkot mga boss, no. Biruin nyo, no, kapag tayong mga ordinaryong Pilipino ang nagkakasala, dampot agad. Pero pag silang mga opisyal, no, hindi mo basta-basta madadampot, di ba? So dapat dito kasi dapat kung alam naman natin na ang tao na may kasalanan, no, wag natin protektahan, no. Dapat nga sabihan, di kung wala ka naman talagang itinatago, di lumabas ka na diyan. Di harapin mo 'yan, di ba? So ganun dapat, hindi yung itinatago pa, pinoprotektahan pa, no. So kasi dito ang gusto ng marami, no, managot yung mga opisyal na may kasalanan, lalong-lalo na, no, yung mga kurakot na opisyal. So dapat managot. Pero paano mapanagot kung ganyan? Alam naman na may matibay na ebidensya, may nakikita tayong patunay, tapos poprotektahan ng iba. Ayaw ibigay, sasabihin na pinopolitika. Di ba? Kasi ito yung mahirap Biruin nyo, no, kapag nakita, no, naalaman na sangkot sila doon, may naipakita, may ebidensya na mismo, no, gumawa sila ng hindi maganda, no, nagnakaw sila ng pondo ng bayan. Tapos ngayon poprotektahan ng mga supporters at sabihin pinopolitika.
At meron pa nga dyan, kahit hindi nakaupo sa posisyon, sinasabi pinopolitika. Wala naman inaagaw na posisyon sa kanya. 'Di ba? Ito yung nakakalungkot mga boss, no? Minsan kailangan natin gumising, no, sa katotohanan. Na isipin na lang natin, kung wala namang kasalanan yung taong iniidolo natin, di makakalaya yan. Hindi na kailangan protektahan yan. Pero kung may kasalanan, 'di ba? Malamang makukulong yan. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niyang hindi maganda. Kaysa naman protektahan natin, no? Di pati tayo napapasama. Ganun lang mga boss, 'di ba? Kasi kita nyo naman ngayon yung ginawa nilang rally itong INC, no? Bukod sa pinoprotektahan nila itong si Senator Marcoleta, nakaabala pa sila ng marami, 'di ba? Nakaabala pa sila ng maraming mga mamamayang Pilipino na ayaw naman makisawsaw sa mga ganyang usapan. Gustong mamuhay ng tahimik, 'di ba? Yung mga kababayan natin na iba gustong maghanap buhay, no, pang araw-araw nila. Ngayon, nagkaroon pa sila ng delay. Baka mamaya pwede pa silang mabawasan. 'Di ba? Yung sahod nila mabawasan. Piruin niyo, no, puro kayo rally, no? Idinadaan na lang sa ganyan yung may kasalanan. 'Di ba? So, parang yung sinasabi na kapag ka-members, no, kakampi nyo ay hindi pwedeng managot sa batas, 'di ba? So dapat hayaan nyo ang batas gumulong. Hindi pwede yung kahit na nakikita, kahit na alam, kahit na may ebidensya ay pinoprotektahan. Hindi pwedeng idaan na lang sa rally yung mga ganyang kaso, yung mga ganyang kasalanan, di ba? Hindi po pwede yun. Dapat kapag may kasalanan, managot. Batas ang manaig. Di ba? Ang hirap kasi, puro na lang pinopolitika. Di ba? Sige, pinopolitika, iniipit. Sabi pa ng iba dyan na sumasama dyan sa rally na yan, sinasabi nila na hindi lang daw para sa kanila yan, kundi para sa bayan, para sa Pilipinas. Diba? So, alam nyo, huwag nyo na kami isama sa mga kabobohan nyo na yan. Kasi alam namin ang ipinaglalaban nyo. At alam namin kung sino ang tama. Diba? So kami, hindi namin ipinaglalaban ang taong, no, sangkot sa hindi magandang gawain. Katulad niyan, ipinaglalaban nila, no, ipinagtatanggol nila, no, sangkot sa human trafficker at plunder. So paano natin ipagtatanggol ang taong may ebidensya, may naipapakita na katunayan, diba? Hindi pwedeng baluktutin ang tama, hindi pwedeng ituwid ang mali. Kaya hindi pwedeng ipaglalaban, no, yung mga taong alam natin na may kasalanan, 'di ba? So, yung mga taong nagsasabi na ginagawa nila yan para lang sa hindi lang para sa kanila, kundi para sa bayan, para sa Pilipinas, para lang yan sa inyo. Huwag nyo na kami isama. So, sa tingin nyo mga boss, no, ano ang opinion nyo? Comment nyo lang yan dito sa baba ng video natin.